What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Tayo magbibigay ng reaksyon ngayon sa mga balitang ating mapapanood. Ito po ay nagbula kay Philippines Trending News. Bigyan natin ng reaksyon ito. No, syempre suportahan niyo po ang channel ko na Tunay na Kritiko mga katunay. Paki-subscribe na lang po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and syempre like and share. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang mga balita na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kababayan, ipakukulong daw lahat ng kumakalaban sa administrasyon na ito. Para daw... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boss at video naman na mapapanood natin yan at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre, supportahan niyo po ang channel ni Sir Banat Bay mga katunay. Pakibisita po yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow para maging updated kayo kay Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Talagang ma-impeach si VP Sara Duterte. So, by hook o by crook. So, ipapakulong daw lahat ng mga kumakalaban. Parang sa gobyerno natin ngayon, at lalong-lalo na sa mga kakampi kay VP Sara, eh talagang magsasaper. Parang ganun ba yun? Yan po ang napag-alaman ko po sa isang kaibigan at kakilala natin. Talagang gagawin daw nila lahat para ma-impeach si VP Sara Duterte. At para magawa nila yan, ipakukulong lahat. Lahat po ng papalag. Lalong-lalo na po sa Senado. Naku, grabe ho talaga mga Dati, sinasabi nila na ang mga Duterte daw ay sakim sa kapangyarihan. Ngayon, sino ang lumalabas na sakim sa kapangyarihan? Kasi sa totoo lang, ako sasabihin ko sa kanila, yung mga nagsasabing sakim ang mga Duterte, kung sakim si PRRD sa kapangyarihan, nasa sa kanya na kung bababa siya o hindi. Kayang-kaya niyang brasuhin lahat ng mga pwedeng kumontra sa kanya. At pwedeng gawin niya ang katulad ng ginagawa nila ngayon, pwedeng gawin ni PRRD at baka mas masahol pa. 'Di ba? Para hindi na siya bumaba sa pwesto. Or si VP Sara ang mag-take over sa pwesto niya, kaso hindi nila ginawa. Ngayon, sa nangyayari ngayon, sino ang mas sakim sa kapangyarihan? 'Di ba? Sino ang ayaw bumaba sa kapangyarihan? Sino ang nagpapakalunod ngayon sa kapangyarihan? Ay, nako. babae. Hindi ko malubos maisip na ganito kaganid ang ating pamahalaan. Ganito po sila sakim sa kapangyarihan na kahit sinusuka na sila ng taong bayan, talaga nga namang hindi pa rin sila bibitaw sa pwesto. Grabe ho, alam mo. Ito yung matatawag talaga nating OMG. Baka sabihin ninyo, wala tayong ebidensya. Meron po tayong ebidensya. Hindi po tayo tulad ng mga bayarang loyalista, vlogger, na walang ebidensya, akusa ng akusa sa mga Duterte supporter at sa INC. Naalala ninyo? Oo, tama. Yung mga bayarang vlogger dyan, ha? Sinasabi nga nila yung mga nagbablog daw tungkol sa mga Duterte at nagtatanggol sa mga Duterte, yan daw yung mga bayarang vlogger. Yan daw. Ko naman, ako nga naghahanap ako ng mauutangan At saka isa pa, mayroon bang bayarang vlogger na katulad ko na lang, isample ko na lang yung sarili ko. 'Di ba? Isa ako sa nagtatanggol sa mga Duterte. Tignan niyo yung ventilador sa likod ko. Yung kulay green. O 'di ba? Yan ang ventilador ng mga panggeto. Yan ang ventilador na kumbaga walang pera. So kung ako isa sa mga bayaran, kasi may nagko-comment sa akin dito, bayaran daw ako Kung bayaran ako, di dapat nasa likod ko aircon. Diba? At syempre, nakaupo ako sa gaming chair na maganda. At nakikita niyo yung mga background ko. Background ko nga lang, hagdanan, no? Tapos ventilador ko, ayan, inabibili niyo sa palengke, mga tagda 200, 150. Ako pinapakita ko talaga yung totoo. Diba? Pinapakita ko yung totoo. Kasi minsan mga estupido talaga yung nagsasabi na ako, bayarang vlogger, isa ako sa bayarang. Naku, katarantaduhan. Kung bayarang vlogger ako, hindi na ako naghahanap ng mauutangan. Mga tarantado. Yung namatay na vlogger nila,
Anong ginawa nila? Kesyo pagbibintang ang ginawa nila na kesyo mga Duterte vloggers o Duterte supporter o di kaya ang INC daw ang pumatay doon sa kanilang kasamahan. Hindi po totoo yan. Ngayon din, malalaman ninyo, ibabalita natin dito, detalyado. Bintang na lang no? Kung ano ba ang kinasangkutan niyang vlogger na yan. Nako, at ang may ebidensya po yan, ha? Hindi po ito gawa-gawa. Ebidensya po mismo. Meron ho. Nako po, grabe ho talaga pangyayari ngayon. Ang lupit po talaga. Alam mo, marami nang ako nakakausap na talagang sinasabi nila, bakit nagkakaganito ang bayan natin? Alam mo, kahit ako, wala akong masagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko malubos maisip na paano nangyari yung ganitong klase. Kasi, alam mo naman na, alam ko naman na palpak itong si Marcos. Kasi kaya nga hindi ko bumoto dyan eh. Hindi ko binoto yan at kinampanya ko na wag manalo yan. Alam ko naman na may gagawa ng katarantaduhan yan. Pero hindi sa ganitong level. Kasi alam ko Lahat tayo hindi ko ma-imagine pala yung ganitong klase ng level ng kasamaan. Aba, matindi pala talaga. Matindi po pala talaga ang ganitong klaseng etong presidente natin. Hindi, akala ko lang alam mo yun, it's another Noynoy, Ninoy, hindi pala, tama, Noynoy pala. Another Aquino, di ba? Hindi, sa totoo lang Sir Banat Bay. Sa totoo lang, medyo mas mahilab-hilab pa si Noynoy. Hindi ko naman sa pinagmamalaki, no? Ako, yoko din niya kay Noynoy. Isa lang naman na nagustuhan ko dyan yung legal manigarilyo. Pero sa totoo lang, sa naging pamamalakad niya, no? Siyempre, rest in peace, no? Kay Noy. Pero, aminado naman, wag naman tayo magpaka-plastic. Alam naman natin, hindi ganun ka-worth lahat ng mga ginawa niya bilang presidente. Para sa akin. Kumbaga, mas mahilab-hilab naman siya sa ngayon. Kasi hindi naman siya nagkaroon ng ganito katitinding issue. Yung ngayon, di ba? Hindi nagkaroon si Noynoy ng ganyan. Oh. Di. Mas malala pa. Di ba? Mas malala pa yung kanyang kalokohan. At hindi lamang po yun. Talagang, kasi alam mo, merong namang yan Sabi nga, di ba, sa boxing, meron sa boxing, merong suntukan, sakitan. Normal yan, di ba? Pero meron tayong tinatawag na wag below the belt. Yeah. Doon ang galing yun wag below the belt. Ibig sabihin, oo, sasaktan mo yung kalaban mo kasi suntukan nga boxing nga di ba? Patutulugin mo, ganun katindi yun, di ba? Pero kahit to doon sa yung sa UFC ba yun, yung mixed martial arts, duguan, di ba? Pero wag below the belt. May ganung patakaran. Kaya ano ba yun? Ako, alam ko na itong si Marcos, talagang walang magagawang matino ito sa Pilipinas. Pero yung ginagawa niya ngayon, below the belt na. Kasi sa totoo lang, kaya naman talaga siya nanalo. Ang tumatak kasi sa kanya, Marcos siya. 'Di ba? Kaya siya nanalo. Ang inisip ng mga tao na mga bumoto sa kanya, kasi ako ng mga panahon na yun, aminado ko, hindi ako nakaboto ng panahon na yon. Dahil boboto ko noon, wala yung pangalan ko doon sa presinto na pagbobotohan ko. So, kaya lang naman talaga siya nanalo dahil nakadikit siya sa pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. So, ang inaasahan ng mga taong bayan noon, ng mga panahon ng 2022, ay magagawa niya kung ano ang nagagawa ni Ferdinand Marcos Sr. At isa pa, dinagdag pa dyan yung naging magkakampi sila ni BP Sara. Naging vice president niya. So, syempre, ang mga supporter ng mga Duterte ay lilipat din sa mga Marcos dahil nandoon si Sara Duterte. Syempre, sino ba ang susuportahan ng mga Duterte? Kundi ang Marcos. Ang suporta nila kay Sara Duterte, ganun din ang suporta nila kay Marcos. Kaya alam naman natin na nanalo sila na 31 million at 32 million. Nagsama-sama yung mga yan. Ang problema, hindi natin talaga inaasahan na ganito ang mangyayari. Bandang huli, si BP Sara ang nagsaper at ang mga Duterte ang nagsaper. Sila ang tumulong sa mga Marcos para makabangon at iangat at muling bigyan ng dignidad at makilala ng tao buong sambayan ng Pilipino. No? At syempre, nagbigay daan sa kanilang ama para mailibing dito sa Pilipinas na hindi naman ginawa ng ibang administrasyon.
Pero anong ginawa sa mga Duterte? Bagkos na ibalik sa kanila ay pagiging maayos, ibalik sa kanila yung konsuelo na dapat para sa mga Duterte, ang ibinalik sa kanila ay pasakit. Bagkos mas kinampihan pa yung mga dilawan na talagang nang-ape sa mga Marcos at talagang yumurak sa mga Marcos, nagpatalsik sa mga Marcos at nagpahirap sa mga Marcos at hindi nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. Pero ang mga Duterte, yun ang inalis nila. 'Di ba? Hindi sila nasuklian ng maganda. Meron kasing alabanan yan sa politika eh. Yung mga oposisyon, mga nasa administrasyon, nagbabanatan yan. Kahit naman, hindi lang ho ito first time. Pero ngayon talagang below the belt, may pakulong na eh. Sabi pa nga ni Cayetano, may pakulong. handa akong magpakulong. Huwag lang akong ipapatay. Naku po, patay tayo dyan. Mahirap yun. Di ba? Sino ba ang pinagbibintangan niya na ipakukulong siya? Si Lacson. Naku. Kaya talaga sa totoo lang is talagang politika ito eh. Politika talaga nangyayari. Kung hindi politika to, bakit sila lang ang napag-iinitan? Eh yung mga binabanggit nga sa flood control project ng mga testigo, nasaan na? Hindi na natin sila nakita. Hindi na nga sila lumilitaw sa investigasyon o kahit kailan ata hindi sila naimbestigahan. Pero etong mga nasa minority na mga senador na alam naman natin is nagiging kritiko ng administrasyon, ay siya talagang nagdudusa. Siya talagang pinag-iinitan. Pero ang majority na alam naman natin nakakampi ng administrasyon ay hindi nagdudusa at hindi na pag-iinitan. Siyempre kakampi kayo eh. Pero sa tingin nyo ba, lahat ng masasamang senador ay nasa minority? Ang gara, di ba? Parang ang majority naman pinapalabas dito ay parang napakalilinis at pagkababait, walang bahid na kahit isang kasalanan. Yun ang problema doon. Kaya dito pa lang is nakikita na natin. Parang sinasabi nila lahat ng minority senators ay masama yan. Lahat ng majority at kakampi ng administrasyon, mabubuti yan. Kasaysayan. Ha? Hindi lamang po sa kasaysayan. Ito ay merong issue na kailangang sagutin. Yeah? Merong issue si Lacson patungkol dyan. Kung maaalala ninyo sa history ng ating bansa, si Lacson ay, nako, ayoko na lang magsalita. Baka madamay pa tayo dyan. Hindi ko nga alam kung ito'y parinig ni Senator Alan Cayetano dito kay Lacson na yung sinabi niyang okay lang, handa akong makulong, wag lang ipatayin. Grabe We really have to pray. Pag napunta na ron, mahirap na yun. For our country. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Sabi nga, sa tao, merong imposible, pero sa Diyos wala. Parang imposible na kung kasi. may mangyari naman kay Senator Alan na gano'n, alam na kung sino ang pwedeng balikan. Alam na kung sino ang pwedeng paghinalaan. Tingin ko dun sa parting gano'n, Senator Alan, hindi ka para ganonin. Pigihin, malabo yun. Kasi alam nila sila pagbibintangan. Kasi yung mga nangyayari ngayon Kaya talagang ating Panginoon na lang Pia Cayetano. Hindi lang si Pia Cayetano. Pati si Senator Loren Legarda. Nako po, lahat na. Pati si Villar. Nako po. Ito, bakit hindi na lang lahat? Lahat-lahat na, no? Lahat na lang minority. Parang plano na nga nilang tanggalin yung minority, di ba? Tapos, yung 24, gusto na lang nilang gawing majority lahat. Yun parang gusto nila lahat kakampi namin. Tingnan mo yung grabing pag-control nila sa mga sitwasyon na ganito. Tapos sasabihin nila, hindi tungkol to sa politika, hindi tungkol to sa kapangyarihan. May kasalanan sila Kailangan managot sila, parang ganun sinasabi nila. Bakit naman yung ibang kakampi nyo, lahat ba yan malinis? Ganun yan Bakit naman yung ibang mga congressman na nababanggit noon dati sa flood control issue? Bakit hindi nyo inimbestigahan? Di ba? Hindi nyo ino-open. Meron din namang senador na nababanggit. Yung 18 Marines, may mga nabanggit din na senador. Bakit di nyo rin naimbestigahan yun? Bakit puro minority lang? Di ba dapat kailangan fair?
Meron ho ito mga ebidensya. Hindi ho ito gawa-gawa lang ha. Baka akala ninyo gawa-gawa, kwento lang. Tayo ho, ang Banateros, hindi ho katulad ng mga bayarang loyalista. Kasi yung mga bayarang loyalista na yan, yung mga vlogger nila, one, mga patay gutom kasi yan. Sa totoo lang, sa kanto lang lumaki yan. Yan ho yung mga pinulot mo lang na mga walang trabaho. Yung wala. Hindi, kasi yun walang trabaho. Tapos nakahawak ng cellphone, ayun, nag-vlog-vlog na. Tapos nung inunti-unti na silang mitingin, galing din niya si Jay Guevara eh. Miniting-meeting siya nung isang anak ng senador eh. Tapos inabot-abutan na, yan na. Diyan na nagsimula yan. Hanggang naging kliyente na itong administrasyon na ito. Syempre, alam mo naman, sa kanto mo lang nakuha yan. Wala namang kaalam-alam sa politika. Parang alam ko yun Yan, di ba? As in, bobo naman yung mga yan eh. Meron nga isa dyan, di ba? Kinikwento ko sa inyo, dating jowa ng MG na hiniwalayan dahil ng bubugbog. Di ba? Gago yan eh. Yung ganyan sila eh, kahipokrito. Puna sila ng masama kay VP Sara Duterte, violente daw. Pero siya, nang bubugbog ng jowa. Kaya nga alam mo, pinapili ko yun. Sabi ko yun sa MJ na yan eh. Kasi hindi ko alam eh. Akala ko single. Kasi bawal sa amin na may jowa. Akala ko single. Tapos, nung nakita ko may mga pasapasa, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Hindi naman ganyan katindi sayawan natin na bakit pasapasa? Binugbog daw siya ng jowa niya. Isang dahilan doon dahil idol ako nung taga MG na tapos yung jowa niyang vlogger, tanga. Tanga na, bobo pa, tapos irresponsible pa, as in, ewan ko kung pumapatol sa bakla yun dahil walang pera daw yun eh. Sabi ko, anak ka ng weteng, nagjowa ka, wala pang pera, bobo pa. Sana nga kung Okay na sana yung may pera, wag lang bobo. Pangit. Okay na sana yung walang pera, wag lang bobo. Din eh. Sabi ko, pambihira ka, So, hiniwalayan niya. No. Sabi ko, ganyan ka-plastic yung mga yan. This time, si Mima din. Naku po. No comment ako. Sumalangit na nga nawa ang kanyang kaluluwa, pero hindi ako nagsabi niya, mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya na, unya-unya. Siyempre, pag-usapan muna natin yung malalaking tao. Huwag muna yung mga walang kakwenta-kwentang mga loyalistang vlogger na bobo na bayaran pa. Kasi nga naman, pagka wala kang content eh. Meron pa dyan, bata ni Tulpo. Bata ni Tulpo. Mamaya na yan, Sir Banat Bay. Banat ang banat sa Banatero, sabi ko. Maya ka naman, Brad. Magkakilala tayo. Magkapareho. Alam ko yung karakas mo. Di ba? Sa akin lang, yun eh, para bagang medyo hiya ka naman ng konti. Mahiya ka naman ng konti. Lakas ng loob mo magsalitang bobo ang Banateros, yung mga kasamahan ko. Ikaw nga eh. Walang level eh. I mean, wala ka nga, hindi ka nga marunong, uutal-utal ka pa eh. Kung wala kang Kasi script, Sir Banat Bay, ganito yan eh. Yung kumbaga sa inyo ibibintang kung anong meron sila. Pagwari, sinasabihang bobo ang Banateros. Alam nilang sila yung mas bobo. Diba? Kaya ako nakikita ko mas may IQ ang Banateros. Hindi sa pagpapalakas o pero ako talaga, gusto ko ang Banateros dahil totoo. Totoo sila. di mo mababa. Kasi ano ibabayad sa kanila? Ano ibabayad ng mga Duterte sa kanila? Wala naman sa Duterte yung makinarya. Baka dun sa iba na may kakayahang magbayad. Yun, pero sa mga Duterte, walang kakayahang magbayad yun. Wala sa kanila yung makinarya, wala. Diba? Kung sakaling nasa kanila yung makinarya, baka sakaling maniwala ako. Pero kung nasa mga Duterte yung makinarya, hindi pa rin ako maniniwala eh. Nung nakay PRRD yung makinarya, hindi. Parang kuripot ka sa PRRD. Alam nyo, kuripot siya sa mga tao na kasama niya sa gobyerno. Pero hindi siya naging kuripot sa taong bayan. Dahil nung pandemic talaga, tinulungan niya yung mga tao. Wala ka mako-content. Alam natin yan, kung wala kang script, lagi kang napapahiya. Medyo ako, hindi na kita papangalanan dahil nakakaya naman. Etong final
ng ombudsman at inisa-isa at ginisa siya dito ng mga reporter. At naku, grabe yung mga sagot dito ni ombudsman. Halatang alam mo nagsisinungaling eh. May dalawang kaso muli. Dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ko? Yan na naman Ito tayo. ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor. Ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin. Kita niyo yan? Yan yung binabanata ni Libiste. Tingnan mo ha. Wala. Pati si Libiste dinamay na. Iba naman ang kanyang tema ay laban kay Leandro Inubukan na. Leviste at kay Senator Loren Legarda. Nako. O yan ha. Gumapang na kay Lorena at kay Libiste na. Yung Garjola parang pampakalma lang yan. Para hindi nyo isipin na pinag-iinitan namin yung mga hindi sang-ayon sa aming mga kaibigan. Sa aking kaibigan. Isama natin ng konti si Garjola dito. Parang ganun ba yun? Isama natin ng konti. Para hindi tayo mapulilyaso, hindi tayo paghinalaan, na meron tayong kinikilingan. Serbisyong totoo lamang. Nako mga anak ni Loren, si Libiste, tsaka si Loren Legarda na. Aba? Leviste and Senator pati sa nanay niya. Isang bagsak nga dyan, Senator Loren. Lipat ka muna sa majority, subukan natin, baka mawala din yung kaso mo. Parang ganyan sila di ba? Hindi nyo napansin kung bakit kasama yung Garjola na binabanatan ni Libiste? Para hindi halata. Yun. Para hindi halata. Alam na natin yung ganyang style Para hindi halata na political persecution ang ginagawa ditong sa mag-inang Legarda at saka si Tumpak. Libiste. Tumpak. Para hindi halata. Ayun ang gagawin nila. Totoo yan. Kakasuhan din yung iba, yung kalaban. Pero, tingnan mo ang makukulong lang dyan, si Libiste at saka si Legarda. Kay Senator Loren Legarda. Alam na natin yan, ginagapang na nila yan. Kasi kung bakit hindi kami naniniwala kay Ombudsman. Nasa ano yung kaso ni Cheese tsaka ni Villanueva? Mauuna pa si Legarda makulong kaysa kay Villanueva? Isang pasikat naman dyan. Isang tirada naman na ikulong si Villanueva. Ganon, parang ganyan. Hinog na kamo kaso ni Villanueva. Bakit naman ganon, di ba? Hinog biglang nahilaw. For PI. Regarding po saan po? Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging nagmamay-ari Nakahanap ng kaso. ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon Yung prangkisa
na exclusive kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Galing ni Boying. Parang appropriations yan ng House. Lahat ng kaso nakikita ni Boying, no? Ang dayo mo namang nakikitang kaso sa minority. Isang kalapit naman sa majority dyan. Ako naman. Paano naman yung majority, sir? Sa bagay, wala kang makikita kasi tropa pips. Finance Committee ng Senado. At ginamit Ako, niya huwag kang magagalit sa akin, ha, ombudsman, ha. Pero sa totoo lang, ganyan yung napapansin namin sa'yo. At alam naman namin kung bakit ka nandiyadyaan talaga, eh. yung posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Okay. Anong charges po yun? Okay. Yes, microphone. Ano po Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung pang PPI po kay Senator Lauren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, Plunder na naman. 3I, ano ba? 3E. Oh. Ang dami mo namang kinakasuhan ng plunder, sir. Kakaingit naman sa iba. Interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Levis din na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan. Obvious ba? Obvious naman eh. Siyempre, di-deny niya yan. Hindi totoo Oo, yan. hindi aamin yan. Pero imaginein mo ha. Nauna pa talaga yan. Kaysa kay Romualdez. Hayop yan. Oo. Kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na... Kaya nga sinasabi dito eh, di ba? Halatang halata po kayo, Sir Ombudsman. Halatang halata po kayo. Bago nyo trabahuhin yung mga yan, trabahuhin nyo muna yung mas nauna. Di ba? Para mas kapani-paniwala. Na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasalanan pa pala nila. Kasalanan pa pala na nag... Grabe, no? Ang lupit. Kasalanan pa po nila kung bakit nag-suffer tayo sa lintik na kuryente na yan. Hayop. Ang layo. Ano yun? Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite, per solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun? Parang hindi naman. Parang walang ganun. Ewan ko sa tingin ko kasi naniniwala kayo doon na kailangan magpapaalam pa sa kanila para lang makakuha ng araw. Hayop yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na nagbigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating natunghayan ngayon kay Banat Bay. Anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.